Okay, continuation, ano? Using this zigzag line, saktong-sakto sa support, ano? So, parang sinasabi niya, oh, nandito na ako sa baba. Kaya lang, hindi naman siya tataas bigla. So, sinasabi niya lang, nandito ako sa baba. Parang, pag bababa ka ng 4 hours, so, tumaas siya, di ba? Yun, tumaas. Kung magla-line chart tayo, ayan, di ba? Tumaas siya, ayan. Higher high, low. Ayan, nag-sideways dito. Nagkaroon dito ng higher low. And then, nagkaroon dito ng choke. Ayan. This serves as a resistance. Kaya lang nagkaroon ng fake out. Ayan. Nag-breakout pero hindi siya nagtuloy. Ang tawag na iba dyan, liquidity sweep. Kasi kung tumuloy yan, liquidity run. So, anong nangyari? Nag-liquidity sweep lang siya. Usually kasi yung retailer, pagka nakakita ng resistance, mag-sell yan. So, stop loss doon. Kaya, in-induce ng market yung price para ma-stop loss yung mga tao dito. So, pag naman nakita yan ng retailer na nasa taas na yung price, nagbabuy sila. Stop loss naman dito. So, binalik uli yung price. So, stop loss wipe out uli dito. And then, dumiretso. Then, kung tutuloy sana ito pataas, dapat hindi niya ito, yan, na-choke dito uli eh. Choke na naman. Yan. So, kung na-choke yan, para bang, if this is the trend sa 4 hours, pataas, nawala na yon na invalid na yun dito. So, pwedeng magkaroon ng panibagong trend. Ayan. Kaya, ito ngayon, this is low. This is the new low. Parang gano'n yung nangyayari. Na pwedeng bumalik uli pataas yan to create, this is high, another lower high, para magkaroon ng downtrend. Kaya lang, huwag natin kalimutan that this is, pwedeng yung pagbalik niyan is a retest. A retest lang. Pwedeng mangyaring gano'n. Kaya nga sa market, hindi ka pwedeng, tulad kagabi, bago tayo naghiwa-hiwalay, andito tayo kagabi, dito. Andito yung topic natin kagabi. So, there is a breakout, pero hindi good breakout kasi yun lang yung nakalabas. Kumbaga sa body ng candlestick, kaunti lang yung nakalabas. Kaya hindi siya valid or good breakout. Dapat sana ang nakalabas, mas malaki yung body sa taas. If this is the resistance, pag breakout niyan, yung body niya nakalabas more than 50%. That is a good breakout. Pero ito, nangyari, hindi. If we go back to candlestick, and then, maglalagay tayo, halimbawa lang, maglagay tayo dito na, ayan, ng resistance. Ayun lang yung body. Maliit yung lumabas dun sa resistance. Tapos nagkaroon pa ng ganitong candlestick, small body, and indecision. Tapos nagkaroon dito ng, bearish na in-engulf yung body na to. So, at kung titingnan nyo, yung body ng bearish na to, although na 4 hours to, malaki yung body. So, tumuloy ito. Ayan, tumuloy. Kaya lang, hindi naman ibig sabihin, diretso lagi yan. So, may na-meet siya ngayong, support. So, ngayong maga, makikita natin, mayroong candlestick na green. So, dapat sana didiretso, pero hindi. Lagi yung nagre-react pagka nakakakita ng mga support and resistance. This rejection could be a support. And then, until dito sa pinaka-low niya. And, since this morning, kung papunta tayo ng 1 hour, this is Asian, di ba? Nabanggit na nga, every Asian usually nagkakaroon ng sideways. Tulad nito, first and second. Minsan mahaba pa nga. Pero the first and second, yun yung pinaka na sideways niya. Hintayin natin kung saan pwedeng lumabas. But
remember, this line is telling us that this is a swing low. Possible yan na mag-sideways, then magkakaroon ng mga equal low, then biglang pag nagkaroon ng equal low, tapos bumaba, nag-breakdown, tapos bumalik, at pumasok uli, nagganon. Possible ito ay liquidity sweep. Pero pagka ang nangyari is nag-sideways, bumaba, more than 50% ng body, nag-pull back, hindi na bumalik, at bumaba uli, yun, pwede na. Pwede na kayong mag-sell. But remember, we are almost dito. Titingnan nyo yan sa higher time frame, pwedeng yan ay nagkikreate ng double bottom. Double bottom. Kaya may opportunity ka naman dito, wag mo lang sagarin. Kasi kung susukatin mo yan, may opportunity talaga. Mo. This is almost 525 pips. So pag nag-breakout dito sa baba, nagkaroon dito ng consolidation. Nag-breakout yan, nag-pull back, tapos bumagsak uli. So ito, kunin mo to. Pwede mong kunin to. So, malaki na yan. Malaking win pips na yan. Ayan. So that is 300 pips. Ayan. Mabilis kasi ang gold, kaya kailangan talaga bantay. But at the moment, ang pwede talaga dyan is to, ayan, this is, mag-create ng double bottom. Tingnan nyo dito sa ayan, di ba? Parang ito, double top. Eh ngayon, nasa support tayo. Support. Nasa support. Ayan, nasa support tayo. Ayan, nasa support tayo. Ayan, no? This is the previous resistance. Binrake, naging support. So, ayan tayo. Nag-bounce na nga eh. So, pwedeng yan is magkaroon ng double bottom. Pwedeng ganun. Sign of reversal. Kasi may mga fair value gap dito. Tanggalin natin yung mga line na yan para hindi kayo nalilito. Properties. Show period separator. Tanggalin mo yun. O yan, malinis. Pag ito, tinignan natin yung area na to, marami kayong makikitang fair value gap dyan. Dito meron din eh. Na pwedeng balikan talaga ng market. Ayan. Pwede nga lumabas ito. Ito ano to? Pwede yan. Pwede rin yung head and shoulder. Nasa tumitingin kasi. Hindi naman talaga, wala namang strictong rules with regard to head and shoulder. Ano. Yan o. Di ba? Ano. So, since ito, wala pa siyang lumalabas na ganun, para bang hindi niya pa alam kung nasan yung swing high niya rito. So, pwedeng ito. Yan. Pwedeng ganyan. Pwedeng dumiretso. Yan. Kaya lang, para hindi ka nalilito, dito ka muna tumingin. Diyan ka muna tumingin. Yan. Ano ba yung nakikita mo dyan? This is two bearish candle. Yan. And, i-narrow mo yung narrow mo lang yung kan mo, yung pag-analyze mo. Yan. Let's say dito. Baba ka ng 1 hour. So, ayan siya. Sa 4 hours, sinasabi niya, wala pang swing high. Pero sa 1 hour, sabi niya, ito na yung, sa 1 hour, ito na yung mataas ko. Tapos bumaba, o ito na yung pinakababa ko. Hindi naman yan kaagad didiretso pataas. Pwedeng bumaba pa yan. Mag-sideways pa pababa yan. Hanggang magkaroon ng swing low. Pwedeng maging double bottom talaga. Kasi titingnan nyo, ito yung resistance niyan. So, nagkaroon ng peak out. So, ayan. So, kung nasakyan mo yan, tipi ka na dito. Ngayon, dito ngayon, mag-aantay tayo kung ano yung mangyayari dito mamaya. Yan. Ganun ang pwedeng gawin. Pero, at the moment, nandito siya. Pwedeng pagka bumagsak yan, yan.
Tapos sideways ulit. At kung umangat, ayan. TP na naman yan. Ganun lang muna. Kasi hindi natin masasabi talaga kung ano yung pupuntahan niya. Lagi lang tayo magre-react whenever we see a consolidation. Bantayan nyo na kung saan lalabas. Kung lumabas sa baba, pwede kang sell dyan. Kung lumabas ito sa taas mamaya, pwede kang mag-buy dyan. Pero wag nyong masyadong taasan. Bawa, nag-enter ka rito, stop loss dito, tapos sa TP mo dito. Wag masyadong malayo yan. So, the moment na meron siyang swing high dito, TP. Swing high yan, TP. Swing high yan, TP. Swing high yan, TP. Yun. Swing high yan, swing, ayun. Ayun yung mga pair value gap po. Pair value gap. Pair value gap. Mga babalikan yan. Pwedeng balikan niya. Ito, pair value gap din ba ito? Yan. Yeah, pair value gap. May maliliit na pair value gap na pwedeng niyang balikan talaga. Okay? So, yung iba sa inyo, medyo nalilito pa. Normal naman yan. Pero kaulit-ulit yung makikita itong mga video na to. Unti-unting masasanay kayo. Then, 30 minutes. So, ayan, 30 minutes. Ano sabi sa 30 minutes? O, nasa baba ka na. Ng 30 minutes. Pero nasasabi sa 4 hours. Nasa baba ka ng 4 hours, pero, nasa baba ka na ito. Pero itong galaw na to, wala pang sinasabing itaas to. Although na bumaba siya, hindi pa masabi na mataas to kasi hindi pa lumalabas yung line. Pero pag baba mo ng 30 minutes, may lumabas, ayan. This is uptrend and then nagkaroon ng ayan. So, ngayon, hindi mo masabi kung aangat o babagsak. Maghintay ka ng sideways, Asian, kung saan lumabas, posibleng doon pupunta. Kung sa taas, TP dyan. Kung sa baba, medyo malapit na. TP dyan. So, ganun ang pwedeng gawin. Yan. So, 30 minutes. Baba ka uli ng 15 minutes. So, yan. Tapos, lagyan mo ng properties. Show period separator. Ayan. So, ayan. At the moment, nasan yung price? Ayan. Moving average 50, moving average 20. Ibig sabihin, yung price is posibleng bearish. At nagsa-sideways siya. If lumabas yung price, ayan. Sideways, ayan. Actually, nagkikreate nga siya ng triangle, parang triangle. Ayan. If mamaya lumabas yung price dito at nag-pullback o sell, TP dito. This is 5 minutes. Kahit bumaba ka ng 1 minute, ano mo. Ayun yung ito. Kung lumabas dito, pullback, sell. Kung lumabas doon, pullback, buy. TP or dito. Ilan yan? Subukan natin sukatin. Magbula dito hanggang dito. 140 na yan eh. Hanggang dito, punta rito. 192 pips. So, malaki na yan pag na-tsempohan nyo sa lower time frame.